Greetings everybody! I am Aizy, Vienna Denise, the Ajeda from grade 10 St. Joseph, and this is my first performance task in the subject Araling Panlipunan for the first quarter. I am a student vlogger, as you may know, who vlogs about her life, her daily activities, and so on. However, today I will be in a Netflix-styled documentary vlog where I will explore on what is sustainable development and how we will achieve it. I want to use my platform to educate others about the things that we are now currently facing that has a significant impact to all of us. Ano nga ba ang sustainable development at ang sustainable development goals? Ang sustainable development ay development na nakakatugon sa mga pangangailangan ng kasalukuyan nang hindi nakokompormiso ang kakayahan ng mga susunod pa na henerasyon na matugunan ang kanilang sariling pangangailangan. Ang Sustainable Development Goals o SDG ay pinagtibay ng United Nations noong 2015 bilang pandaigdigang panawagan sa pagkilos upang puksain ang kahirapan, pangalagaan ng kapaligiran, at igarantiya na sa taong 2030, ang kapayapaan at kasaganaan ay mararanasan ng lahat. Ang goals na ito ay magagamit upang makamit ang sustainable development. Kahirapan, ang pinakamalaking kalaban ng mga mamamayan sa buong mundo. Nahahati ang opinyon ng mga tao patungkol sa kahirapan. Ang karamihan ay nagsasabing dahil ito sa mga opisyal ng gobyerno sa ating bansa na ang mismong mga mamamayan ang nagluklok. Ang kanilang maling pamamalakad gaya na lamang ng pagbubulisan ng pondo na nakalaan para sa mga mahihirap. Ang poverty o walang kahirapan ng unang layunin sa 17 Sustainable Development Goals. Maaaring unahin natin ang pagbibigay ng trabaho sa mga mamamayan ng bansa na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Sa panahon ngayon, mataas na ang standards ng mga kumpanya sa mga kanilang pinipiling empleyado. Kailangan muna nilang magkaroon ng 2 taon o higit pang experience sa kanilang pinag-a-applyan. Ang pagpapataas ng sweldo sa ating mga underpaid na manggagawa, ang family planning. Kung tayo ay kapos pa sa buhay at alam natin na hindi pa natin kayang mabigyan ang ating mga anak ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, ay isang tabi muna natin ito at huwag muna magkaroon ng anak. Ito ang kadalasang pagkakamali ng mga magulang, kaya naman madaming mga bata ang ninirahan sa kalye. Dapat tayo ay may sapat na ipon at palaging handa sa mga bayarin at sa responsibilidad sa pagkakaroon ng isang anak. At ang isa pang solusyon ay ang pagre-research sa mga opisyal ng gobyerno na ating iboboto. Kung sila ba ay may bahid ng korupsyon o wala, kung sila ba ay nararapat at kung makakatulong ba sila upang mapaunlad ang ating bansa. Choose wisely dahil nasa huli ang pagsisisi. Kaya habang maaga pa ay tayo ay pumili ng desisyon na hindi lamang para sa atin, para na din sa buong bansa. May sapat na pagkain na ginawa para pakainin ng lahat sa buong mundo. Ang accessibility ay isang alalahanin, gayon din ang availability, na nahahadlangan ng mga bagay tulad ng masamang panahon, pag-aaksaya ng pagkain, at pinakamasama sa lahat, ang kahirapan.
Bilang karagdagan sa lahat ng ito, ay nagkaroon pa ng pandemya na naging dahilan din kung bakit madaming tao ang nasawi, hindi lamang dahil sa virus, ngunit dahil na din sa pagkagutom. Dahil madami ang nawalan ng pagkakakitaan, kaya nawalan sila ng pera upang makabili ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, kasama na dito ang pagkain. Hindi natin kayang agaran na masolusyonan ang kagutuman, katulad na lamang din ng poverty. Pero, hindi ibig sabihin nito ay wala na talagang paraan upang mabawasan ang nasasawi dahil sa kagutuman. Ang isa sa mga solusyon ay ang pagpapatupad ng ating gobyerno ng madaming feeding programs para sa ating mga mamamayan na kapos sa buhay at walang makain. Tayo ay maaaring makatulong sa pamamagitan ng pagdodonate ng pagkain sa mga taong nangangailangan o mangalap ng donasyon mula sa ibang tao at gamitin ito upang magbigay ng pagkain sa isang komunidad. Ang pagsisave at hindi pag-aaksaya ng pagkain ay maaari ding makatulong. Ang malnutrisyon naman ay maiiwasan sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga tao ng wastong nutrisyon at kalinisan. Upang manatiling malusog ay mahalaga sa pagtugon sa kawalan ng pagkain. Ang pangatlong SDG naman ay ang good health and well-being. Sa pamamagitan ng pagtutuon ng pansin sa mahalagang target na nagpapabuti sa kalusugan ng pangkahalatang populasyon ng isang bansa, hinahangad ng SDG 3 na bawasan ang hindi kailangang pagdurusa mula sa maiiwasang mga sakit at maagang pagkamatay. Kabilang sa mga prioridad na lokasyon ang mga may pinakamaraming rate ng sakit, gayon din ang mga populasyon at mga geographical na lugar. Pinataas na pagpupondo at suporta sa kalusugan para sa mga manggagawang medikal sa mga umuunlad na bansa, pag-unlad at universal na pag-access sa abot-kayang mga bakuna at gamot. At ang mas pinahusay na mga sistema ng maagang babala sa panganib sa kalusugan ng ating mundo. Ang pang-apat ay ang quality education. Nilalayo nitong siguraduhin ang inklusibo at patas na kalidad ng edukasyon at itaguyod ang panghabang buhay na pagkakataon sa pag-aaral para sa lahat. Kung tayong lahat ay may kakayahang makapagtapos ng pag-aaral, kayang-kayang nating puksain ang kahirapan. Madaming natatanggap na diskriminasyon ang mga taong hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Pero, hindi naman lahat tayo ay may sapat na pera upang makapagpatuloy sa pag-aaral. Lalo na at nagkaroon ng pandemya, madaming kabataan ang kinakailangan tumigil sa pag-aaral dahil ang iba ay walang gadget upang makasali sa online classes. Sabi nga nila, ang edukasyon ang susi sa tagumpay. Kaya ako'y nagtataka kung sino ba ang naglak ng tagumpay para kailanganin pa ng susi upang makamit ito. At ang kasabihang libre ang mangarap, ngunit bakit mahal ang matrikula para makapag-aral? Kidding aside, ang pagbibigay ng libreng edukasyon sa mga mamamayan, bata man o matatanda, ay kinakailangan dahil makakatulong din ito upang mabawasan ang unemployment rate sa ating bansa, sapagkat kung madami ang mga kapuspalad na makakapagtapos sa pag-aaral, madami din ang magkakaroon ng kakayahan makapagtrabaho at itaguyod ang kanilang pamilya mula sa kahirapan. Ang panglima ay ang gender equality. Ang SDG 5 ay naglalayong isulong ang pagkakapantay-pantay ng kasarian sa pamamagitan ng pagwawakas ng lahat ng anyo ng karahasan, diskriminasyon at mapaminsalang gawi sa kababaihan. Simula pa noon, ang tingin ng mga tao sa mga kababaihan ay mahihina at walang kakayahan upang itaguyod ang kanilang sarili, na dapat lamang silang manatili sa kanilang tahanan at mag-alaga ng mga anak
na ang mga kalalakihan lamang ang dapat magtrabaho na sila ang mas mataas kaysa sa mga kababaihan. Ang goal ng gender equality ay naglalayong magkaroon ng pagkakapantay-pantay at mapuksa ang mga pang-aabuso na kinakaharap ng mga kababaihan. Upang ma-achieve ang SDG na ito, dapat pantay na pahalagahan ng isang bansa ang bawat kasarian. Kapag nabigyan ng pantay na pagkakataon ang parehong kasarian, mas matagumpay na uunlad ang isang lipunan sa lahat ng larangan. Para sa paglago ng ekonomiya, ito ay mahalaga. Ang pantay na pagtrato sa kababaihan at kalalakihan ay nagresulta sa mas malusog at ligtas na lipunan. Ang pagkakapantay-pantay ng kasarian ay isang pangunahing karapatang pantao. Para sa kalusugan at kapakanan ng mga tao, ang malinis na tubig na maiinom, tamang sanitasyon at kalinisan ay mahalaga. Ang safe wash o water, hygiene at sanitation ay hindi lamang mahalaga para sa mabuting kalusugan, ngunit sinusuportahan din ng mga ito ang kabuhayan, edukasyon at dignidad ng tao, gayon din ang pag-unlad ng mga matatag na lipunan. Mayroong madaming diskarte upang may promote ang clean water and sanitation. Ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga mag-aaral ng kahalagahan ng malinis na tubig at mga kondisyong pangkalinisan sa kalusugan ng tao. At iyon, tulad ng pagkain, dapat nating hinto ang pag-aaksaya nito. Hindi tayo mabubuhay ng walang tubig. At ang pag-inom ng kontaminadong tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa ating katawan. Ang pagtigil ng pagtatapon ng mga kemikal at basura sa ating kapaligiran, ang pag-i-invest sa sanitation, at ang pagprotekta sa ating mga natural resources upang maiwasan ng water pollution ay ilan sa madaming paraan kung paano nga ba natin ma-achieve ang SDG 6. Kasunod naman ito ay ang SDG 7 na nakatuon sa isang pinagsama-samang pagsisikap sa buong mundo upang matiyak na ang lahat ay may akses sa abot-kaya, maaasahan, napapanatili at modernong enerhiya. Para sa modernong sibilisasyon na tumakbo ng maayos at lumawak ng patas, ang mga serbisyo sa enerhiya ay dapat na maaasahan at mura. Ang lahat ng industriya mula sa agrikultura at edukasyon hanggang sa infrastruktura, komunikasyon at mataas na teknolohiya ay sinusuportahan ng isang structured na sistema ng enerhiya. Ang ilan sa maraming paraan upang maisakatuparan natin ng layunin o SDG na ito ay sa pamamagitan ng paniniguradong lahat ay may akses sa moderno, maaasahan, malinis at abot-kayang enerhiya. Sa pamuhunan upang hikayatin ang paggamit ng mga nababagong mapagkukunan ng enerhiya katulad na lamang ng mga solar, at ang pagpapatibay ng mga regulasyon para sa pagtitipid ng enerhiya. Ang ikawalong SDG ay para sa trabaho, patas sa sweldo at inklusibong paglago ng ekonomiya. Ang kakayahang umalis sa kahirapan ay hindi ginagarantiyahan ng pagkakaroon ng trabaho. Maaaring pabilisin ang pag-unlad, malikha ang mga dekalidad na trabaho para sa lahat at maitataas ang antas ng pamumuhay. Ang pangunahing kontratang panlipunan na sumusuporta sa mga demokratikong lipunan na lahat ay dapat makibahagi sa pag-unlad ay nabubulok bilang resulta ng patuloy na kawalan ng angkop na mga prospect ng trabaho, hindi sapat na pamumuhunan at kulang sa pagkonsumo. Mataas ang unemployment rate sa ating bansa, kaya naman makakatulong ang paglalatag ng parehas at disenteng job opportunities sa babae at lalaki upang ma-achieve natin ang SDG na ito. O kaya naman ng paglalatag ng mga green growth jobs na naglalayong maprotektahan at maayos ang ating kapaligiran. Ang
SDG 9 na Industry, Innovation and Infrastructure upang suportahan ng pag-unlad ng ekonomiya at kapakanan ng tao. Ang pangunahing layunin ng SDG 9 ay bumuo ng mataas na kalidad, maaasahan, napapanatiling at nababanat na infrastruktura, kabilang ang panrehiyon at transnasyonal na infrastruktura na may pagtuon sa pagtiyak na ang lahat ay may access dito sa abot-kayang presyo. May mga solusyon ng mga problema natin sa infrastruktura, katulad na lamang ng kakulangan sa pagkakaroon ng matibay na infrastruktura. Dapat tayong mamuhunan sa infrastruktura na sumusuporta sa pangmatagalang pag-unlad. Ang pag-i-innovate upang lumikha ng berdeng infrastruktura, palakasin ang kahusayan sa enerhiya, at bawasan ang kanilang negatibong epekto sa kapaligiran. Magbuo ng maaasahang infrastructure na nangangalaga sa kabahayan mula sa kapaligiran at natural na kalamidad. Ang pang-10 SDG ay Reduced Inequalities. Ang pagbabawas ng hindi pagkakapantay-pantay at pagtiyak na walang maiiwan ay kritikal sa pagkamit ng Sustainable Development Goals. Ang hindi pagkakapantay-pantay sa loob at pagitan ng mga bansa ay paulit-ulit na pinagmumulan ng pag-aalala. Upang mabawasan ng hindi pagkakapantay-pantay, mag-invest sa matagumpay at pantay na pamamahala ng likas na yaman. I-promote ang mga institutional setup na nagpapahayag ng public access at paggamit ng natural resources. Upang bawasan ang hindi pagkakapantay-pantay, digmaan at sapilitang paglilipat sa buong mundo, protektahan ng kapaligiran, mag-adapt at labanan ng pagbabago ng klima. In order to provide opportunities for everyone, including access to basic services, electricity, housing, transportation, and green public spaces, SDG 11 intends to renovate and plan cities and other human settlements in a way that minimizes resource usage and environmental effect. As related to the other goals, SDG 11 also has problems, but today I will be only discussing a few of them. Every problem has a solution. The first problem is the increased pressure on the environment as a result of the rapid and frequently unplanned urbanization that has been seen around the world. The solution to that is to spread information about sustainable living, green places, low-carbon transportation, and sound urban planning. The second problem is that our cities consume up to 80% of all energy and are responsible for 75% of global waste and carbon emissions. The solution to these problems is to invest in renewable energy, waste management, and sustainable and green infrastructure similar to SDG 7, which is affordable and clean energy. The third and final issue is that cities which are significant hubs of social, cultural, and economic activity are particularly vulnerable to climate change and natural disasters because of the high concentration of people, infrastructure, housing, and economic activity. The solution to this issue is to protect cities, which are vulnerable to environmental and climate threats because they are major centers of social, cultural, and economic activity. The next one is SDG 12, which is responsible consumption and production. One of the most difficult worldwide issues is to reconcile environmental sustainability with economic growth and welfare by divorcing environmental degradation from economic growth and accomplishing more with less resources. Ensure that consumption and production trends are sustainable. Worldwide consumption and production, a driving force in the global economy, are based on the continued exploitation of the natural environment and resources, which has a negative impact on the planet.
We can achieve this SDG by enabling sustainable consumption through the development of innovative solutions that minimize energy use and educate consumers about the benefits. Reduce manufacturing impacts by replacing post-consumer materials for virgin raw materials in goods through recycling and upcycling. Next one is SDG 13, Climate Action. The goal of this is to take urgent action to combat climate change and its impacts. Climate change is increasing the frequency and intensity of extreme weather events such as heat waves, floods, and tropical cyclones, exacerbated water management issues, reduced agricultural production and food security, increased health risk, damaged critical infrastructure, and disrupted the provision of basic services such as water and sanitation, transportation, energy, and education. We may contribute to accomplish this SDG by taking more sustainable modes of transportation, such as walking, cycling, or taking public transportation rather than driving. Reduce your energy consumption by turning off electrical equipment at wall plug sources when they are not in use. These few adjustments can make a significant difference in achieving this SDG. The world is warming at an alarming rate, damaging our ability to grow food. We can innovate and adopt technological solutions to adapt to climate change. The next one is SDG 14, which is Life Below Water. Its official wording is conserve and sustainably use the oceans, seas, and marine resources for sustainable development. Over 70% of our planet's surface is covered by the oceans, which are essential to the survival of life as we know it. They contribute to both local and global elemental cycle and climate regulation, making them the most diverse and significant ecosystem. Food, supplies, substances, and energy are all available as natural resources from the ocean. The global social and economic progress of all people depends on the health of the oceans and other marine resources. As a result of climate change, sea temperatures and levels are rising, and the marine habitat is disappearing. The quality of life is deteriorating in many coastal, northern, and indigenous populations as a result of increasing sea levels, acidity of the ocean, and dwindling sea ice. Reducing garbage is one of the things we can do to help achieve this goal. Since a large portion of the rubbish we generate on land ends up in the ocean. We should also stop using plastic bags because plastic waste, both improper and proper disposal, is a major contributor to marine pollution. Launch a campaign to raise awareness of the harm that plastic pollution is doing to the oceans. We should plan a river and ocean cleanup projects. And we should always remember to protect our marine and coastal ecosystem. The next one is SDG 15, which is Life on Land. The main goal of SDG 15 is to protect, restore, and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, health and reverse land degradation, and biodiversity loss. Terrestrial ecosystems provide a variety of goods, including raw materials for building and energy, food, and a variety of ecosystem services such as the capture of carbon, maintenance of soil quality, provision of habitat for biodiversity, maintenance of water quality, regulation of water flow, and erosion control, thereby helping to lower the risk of natural disasters like floods and landslides, regulate climate, and maintain the productivity of agriculture. The preservation of those ecosystems is crucial for the adaptation and mitigation of climate change. All species lost habitat due to deforestation and forest degradation, which also leads to increased emissions of greenhouse gases into the atmosphere, a decline in freshwater quality, an increase of soil erosion, and land degradation. In other words, ignoring the issue of forest has an impact on both the global environment and our local communities.
by combating desertification and rehabilitating degraded land and soil, we can save life of land. Also taking swift action to stop the poaching and trafficking of protected species. SDG 16, Peace, Justice, and Strong Institutions. This SDG seeks to promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all, and build effective, accountable, and inclusive institutions at all levels. Governments, civil society, and communities must collaborate to put into place long-term solutions to violence reduction, justice delivery, corruption prevention, and always ensured inclusive participation. It is important to protect the right to freedom of expression, both in public and private, institutional improvements, the application of rule of law, and enforcement all assist the execution of multilateral environmental agreements and the advancement of globally recognized environmental goals. The main issue here is governance and enforcement failures, which include illegal logging, waste trafficking, corruption and bribery, plunder, exploitation of natural resources, and poaching. We can solve this problem by putting an end to all environmental crimes. Justice and peace encourages individual and collective action by citizens as actors in society for the promotion of peace and justice in the world. It seeks to strengthen citizen responsibility and participation both locally and globally. Last but not the least is the SDG 17, which is the Partnership for the Goals. For sustainable development, SDG 17 calls for an international alliance. The objective emphasizes the need of maintaining global macroeconomic stability and the requirement to raise money for developing nations from external sources, while also bolstering local revenue collecting capabilities. In order to protect the environment and promote sustainable development, stronger partnerships will mobilize resources, share knowledge, encourage the development and transfer of eco-friendly technology, and increase capacity. By adding the environmental component, there is a tone of potential to increase the sustainability of the current financial system. To fulfill SDG 17, there are things to do. Identical to giving, a donation, no matter how large or small, can make a difference. So always keep that in mind. Join an NGO that is advancing the global goals, or you can volunteer there. The goals can be accomplished by 2030 with the help of a variety of projects. We can also purchase goods from undeveloped nations to support exports. So before I end this presentation, I would like to leave a simple question to all of the viewers who are currently watching me right now. Why do we demand change when we ourselves can't even choose the right leaders for our nation? When compared to someone with a clean record who has plans for the future of our nation, why do the majority of the people in this country prefer someone who comes from a wealthy family with a history of corruption? The future generations also suffer as a result of your self-centered choices. You should carefully consider your vote before casting it. Rather than focusing on a politician's last name, you should consider their track record and long-term goals for the nation. Because your vote is the one that determines the future of our country. That's all. Thank you very much for listening. Again, I am Aizy, Vienna, Denise, the Ajeda from Grade 10 St. Joseph. And this is my first performance task in the subject Araling Panlipunan for the first quarter. Thank you very much.